ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala raw pinipiling lugar, panahon o kalagayan ang pag-ibig. Basta na lamang itong dumarating at handa nitong suungin ang lahat. Mapatunayan at masunod lamang ang tapat na hangarin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng laban sa lahat ng hadlang? Dear Papa Dudut, ako po si Anding, lumaking mahirap sa probinsya ng La Union. Nagtapos ako ng elementarya at high school pero hindi ko naipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Malinaw pa sa alaala ko ang mga panahong nag-aaral ako sa elementarya. Kahit may uniforme, halatang halata pa rin ang kahirapan namin. Luma ang suot ko, bigay lang ng naging amo ng mga magulang ko. Hindi rin ito na ipaayos sa mananahi kaya sobrang luwang. Kaya't nahihiya ako sa mga kaklase ko. Madalas pa nila akong pagtawanan dahil mukha raw akong naka-duster imbes na naka-uniforme. Sa mga panahong yon ay kinikimkim ko ang sakit ng loob kung bakit kailangan ganito ang buhay namin. Kahit simpleng lapis at papel ay hirap na hirap pa rin ibigay ng mga magulang ko. Ganon po kami kahirap, Papa Dudut. Siguro dahil na rin marami kaming magkakapatid. Ako ang panganay, wala ring kaalaman sa family planning sina nanay at tatay. Pero believe pa rin ako sa kanila. Kasi kahit salat kami ay pinilit nilang mapagtapos kami sa elementarya at high school. Ang sabi nila ay bahala na raw kami sa kolehiyo kasi alam nilang hindi na talaga kakayanin. Noong nakapagtapos ako ng high school ay agad akong namasukan bilang taga-bantay sa isang tindahan. Maliit lang ang sahod, halos walang naiipon. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil may trabaho ako. Hindi ko maiwasang mainggit sa mga dating kaklase kong may kaya kasi nasa Maynila na sila para mag-aral ng kolehiyo. Ang iba naman ay nasa San Fernando City. Madalas kong isipin kung may sapat lang akong pera at talino, sana'y nakapag-aral din po ako. Pero sinampal ako ng realidad. Isa lang akong hampas lupa at nananatiling malaking panaginip para sa akin ang makatungtong sa kolehiyo. Isang araw may nag-alok sa akin na maging kasambahay. Pinsan siya ng amo ko kaya pumayag ang amo ko na iwan ko ang pagtitinda kung tatanggapin ko ang trabaho at saktong 18 years old na ako. Lumawas ako ng Maynila, Papa Dudut. Dala-dala ang pangarap ko na ito na ang panahon ay tutulong sa akin upang mag-iba ang buhay ko. Pagsusumikapan kong maging maayos na kasambahay para hindi ako mapagalitan ng amo ko. Doon ko nakilala ang anak ng bago kong amo na si Kevin, Papa Dudut. Sir Kevin? Sir Kevin, kumain na po kayo. Kanina pa po nakahanda yung pagkain nyo. Sir Kevin? Sir, gumising po muna kayo para makakain. Bilin po ng mami nyo na on time daw po kayo pakainin kahit walang pasok. Sir! Sir! Sorry. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang dito na lang ako kakain sa room ko?
Sige po sir, dadalhin ko na lang po. Ay, sir! Sir, okay lang po ba kayo? Masakit ang ulo ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Andeng po, Sir Kevin. Andeng, pasensya ka na ha. Pwede mo ba akong alalayan pabalik sa kama ko? Medyo nahihilo rin kasi ako eh. Sige po, sir. Ali po kayo. Ay, naku, sir. Sobrang init niyo po. Baka nasobrahan lang ako sa pag-gym. Akala ko kaya ng katawan ko eh. Naku, sir. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Tama, para humupa tong init ng katawan ko. Sir, saan po ang mga gamot niyo para sa lagnat? Meron ako sa drawer. Sige po, kukunin ko na. Naku, alin kaya rito? Nakita mo ba? Ito pong para sa lagnat. Oo. Sandali, sir ha. Baka kailangan niyo munang kumain. Pwede naman yung gamot na yan kahit walang laman ng tiyan ko. Sige po. Heto po. Salamat, Andeng. Naku, sir. Sobrang init niyo po talaga. Tawagan ko na ba ang mami niyo? Kasi binilin ka niya sa akin eh. Ito talagang si Mami. Ginawa na naman akong baby. Huwag mo nang tawagan. Nakainom naman na ako ng gamot. Pero hindi po biro yung init niyo, sir. Meron akong thermometer sa drawer din. Kukunan ko na lang ng temperature ang sarili ko. Sige po. Sandali kukunin ko. Ito po. Nahanap ko na, sir. Ito po. Salamat, Andeng. Welcome po. Trabaho ko po na alagaan ko kayo. Inaalagaan mo ang 20 years old na lalaking gustong maging baby forever ni Mami. Ikaw lang din kasi ang anak niya, sir. Kaya ganun siguro. Kami, sir. Ang dami namin eh. 7 kami. Talaga? Ang sipag naman. Sinabihan ko na naman sila na awat na eh. Pang-ilan ka? At ilang taon ka na nga? Panganay po ako, sir. Bale, 18 na po ako. Dapat nasa school ka. Tapos na naman po ako ng high school pero walang pera pang college eh. Sir, baka naman... Mataas nga ang temperature ko. Ilan po ba, sir? 38.5 eh. Kaya pala ang init ng katawan ko. Nako, baka kailangan ko kayong punasan ng maligamgam na tubig para mas guminhawa ang pakiramdam nyo. Naku, nakakaya naman. Naku, wag na po kayong mahiya. Tsaka, kasambahay nyo naman ako eh. Bukas sa loob ko na alagaan ko kayo. Ang bait mo naman. Kukuha lang ako ng dimpo tsaka mag-iinit ng tubig. Meron ako sa mga gamit ko. Saka, huwag ka na mag-init. Doon ka na lang sa shower kumuha ng tubig. May heater naman yun. Sige po. Pagkatapos po, kumain na po kayo. Sige. Andeng, salamat talaga. Salamat sa pag-aalaga. Pagaling po kayo, sir Para po pagdating ni Ma'am Connie, magaling na kayo. Tsaka para po makapasok kayo sa Lunes. Oo nga. Buti Sabado ngayon. Sana gumaling agad ako. Di ba naman ako gagaling sa lagay na to may mabait akong kaibigan. Papadudot, nakakaawa talaga kapag may sakit ang isang tao. Sa kaso ni Kevin ay lagnat lang naman, pero labis ang pasasalamat niya dahil inalagaan ko raw siya. Medyo nahihiya pa nga ako habang pinupunasan ko ang katawan niya. Pero kailangan kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Naisip ko na lamang na parang ganun din ang ginagawa ko kapag may lagnat ang mga kapatid ko. Gwapo po si Sir Kevin. Matangkad at matipuno ang katawan dahil nagji-gym. 3rd year college na siya noon sa isang kilalang university sa Maynila. Kaya alam kong maliwanag ang magiging kinabukasan niya. Siguradong makakahanap siya ng maayos na trabaho. Hindi tulad ko na hindi man lang nakatungtong ng kolehiyo. Pero papadudot, kung gaano kabait si Sir Kevin sa akin, gano'n naman kaiba ang ugali ng nanay niya. Sobrang madam talaga. Parang mga karakter na napapanood ko sa TV o naririnig sa inyong programa sa radyo. Mataray at nakakatakot kapag nagsalita siya. Hindi ka pwedeng magkamali sa harapan niya dahil siguradong tatalakan ka. Kaya naman sobra ako naging maingat sa trabaho ko, papadudot,
Pero kahit na anong ingat ay may mga pagkakataong sumasablay din ako. O hindi niya gusto ang ginagawa ko, Papa Dudut. Ano tong nangyari sa kortina? Hindi ganito yon. Ma'am, sinunod ko lang po ang sabi niyo. Mali ang paglagay mo ng drapes. Hindi maayos. Tatanga-tanga. Nasaan na ba si Christina? Nasa palengke po, ma'am. Kapag hindi mo alam kung paano gawin, magtanong ka kay Christina. Opo, ma'am. Sorry po talaga. Aayusin ko na lang po. Hindi ka kasi nakikinig. Tapos sasabihin mong sinunod mo lang ang sinabi ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi po, ma'am. Wala po kayong kasalanan. Bakit ba kasi isang katulad mong pinadala sa akin? Para ako nagtitrain ng isang aso. Pasensya na po. Nakakairita yung pasensya mo ha. Gawin mo na lang kaya ng tama ang mga pinagagawa ko sa'yo. Pati ang pag-vacuum hindi mo pa rin kabisado. Ano ako? Teacher ng mga chimay? Ide-demonstrate ko isa-isa? Gamitin mo naman ang utak mo. Hindi ba sabi mo nakapagtapos ka ng high school? Opo, ma'am. Daig mo pang elementary. Ang tanga mo. At wag mong sabihin pati itong kape ko hindi mo pa rin maayos. Sinunod ko po yung sabi niyo. Nako, mukhang sablay na naman to. Ano to? Ma'am! Ang tanga! Tanga-tanga! Hindi ganito ang pagtitimpla ng kape. Wala ka nang ginawang matino, Andeng. Alam mo ba yon? Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po. Gusto mo ba akong lasunin? Ma'am, hindi po. Ma, anong ginagawa mo kay Andeng? Itong babaeng to, tatanga-tanga. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Nakadalawang buwan na siya sa atin. Ma, ano ka ba? Hindi naman pwedeng ganito. Dahil ba hindi niya nagawa ng maayos, tatapunan mo na ng kape? Okay ka lang ba, Andeng? Sige na, pumunta ka na muna sa kwarto mo. Diyos ko, paawa effect. Siya naman ang may kasalanan. Hindi maayos ang trabaho niya. Ma, please. Maging tao ka naman. Hindi tama to. Kevin? Tingnan mo naman ang ginawa mo. Oh. Hindi mo siya tinatrato ng tama. Hindi porket pinapasweldohan natin si Andeng, pwede na natin gawin ang kahit ano sa kanya. Pwede kanyang mapakulong. Huwag niya akong subukan. Please ma, magpakatao ka naman. Kevin, ginagawa ko lang naman kung anong nararapat sa kanya. Ay, hindi niya deserve to, ma. Sige na, Andeng, punta ka na sa kwarto mo. Linisin mo sarili mo, magpahinga ka na. Andeng, okay ka lang ba? Sir, opo. Okay lang po ako. Mukhang hindi. Medyo mapula yung mukha mo. Oh. Sumusobra na talaga si mama. Paano kung nalapnos yung mukha mo? Hindi na po ganun kainit nang tinapo niya sa mukha ko. Kahit na, pinagmalupitan ka pa rin niya. Kakausapin ko siya mamaya. Baka mas lalo lang siyang magalit sa akin kasi kinakampihan mo ko. Naku, mali naman talaga ang ginawa niya eh. Kahit may hindi ka nagawang tama sa trabaho mo, hindi pa rin makatarungan ang ginawa niya sa'yo. Kailangan niya humingi ng dispensa sa'yo. Sobra na yung ginawa niya. Salamat po, sir. Sana naging mas maaga ako kanina para hindi na nangyari yung pagbuhos niya ng kape sa'yo. Tana, nandito lang ako para sa'yo, Andeng. Sobrang bait ni Sir Kevin sa akin, Papa Dudut. Sabi nila ay nagmana raw siya sa ama niya na nasa ibang bansa. Kaya siguro ay hindi ko maiwasang hangaan siya. Si Ma'am Connie naman ay parang tigre kung makapagsalita. Lagi niya akong tinatalakan at mabuti na lamang at may kasama akong kasambahay din, si Christina. Siya ang karamay ko sa bawat sermon ng amo naming mukhang mangkukulam. Si Christina ang nakapansin na may nararamdaman daw ako kay Sir Kevin. Pinagbintangan pa nga niya ako na si Sir Kevin daw ang dahilan kaya nagagawa kong
pagtiisan si Ma'am Connie. Pero syempre, tumanggi talaga ako sa una. Pero sa totoo lang ay tama si Christine. Crush ko po si Sir Kevin. Ang gwapo niya kasi at mabait pa. Parang lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki ay nasa kanya na. Pero hanggang pangarap lamang po ako kasi naman lupa lamang ako at siya naman ay langit. Hindi kami bagay, Papa Dudut. Ang kaya ko lang gawin ay mangarap at mag-imagine na baka sa ibang mundo ay pwede kaming dalawa. Pero sa realidad, hanggang tanaw lamang ako. Kasi alam kong hindi kailanman magiging kami ni Sir Kevin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging simple lang naman ang pangarap ko noong magtrabaho ako bilang kasambahay. Ang makapagsilbi ng maayos kina Sir Kevin at Ma'am Connie. Mabait talaga si Sir Kevin. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Ang hindi ko alam, Papadudot, ay may nararamdaman na rin pala siya para sa akin na mga panahon na yon. Madalas niya akong kausapin at para bang gusto niya akong mas makilala pa. Kapag naririnig niyang pinapagalitan ako ni Ma'am Connie ay lagi siyang nandyan para ipagtanggol ako at siya mismo ang sumasalod ang galit ng mami niya. Basta lang wag maulit yung pagtapo ng kape ni Ma'am Connie sa mukha ko. Bukod pa roon ay tinuturuan niya rin po ako para akong nagkaroon ng libreng tutor. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga mahihirap na lesson sa math at English. Hindi lang basta turuan, Papadudot ha, kundi parang gusto niya talagang matuto ako para raw hindi ako habang buhay nakatali sa pagiging kasambahay. Sabi niya may mas malawak pang mundo para sa akin kung pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Ang mga pagre-review namin ay parang paghahanda na rin kung kukuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. At habang tinuturuan niya ako, hindi ko maiwasang kiligin. Nakatingin siya diretsyo sa akin. Nakangiti at pakiramdam ko ay importante ako. Kahit alam kong hindi kami bagay, ngunit sa mga pagkakataong yon, parang wala kaming iniisip na agwat. Ako si Andeng na natututo at siya naman si Kevin na buong tiyagang nagtuturo. Oh, ayan. Tingnan mong mabuti ang spelling ha. Alam mo, tinuro to sa amin nung high school sa third year. Pero sobrang nakalimutan ko na. Grabe. 19 years old ka pa lang, makakalimutin ka na. Hindi ko maintindihan nun Pero ngayon, naintindihan mo naman. Medyo. Anong medyo? Pag-aralan mong mabuti, lalabas to sa exam. Mag-e-exam ba ako? Kapag kaya mo nang pumasok ng college, di ba? Nag-iipon ka naman. Saka kapag kulang talaga, lapitan mo lang ako. Tutulong ako, promise. Naku, ayokong mangutang. Wala akong pambayad. Yung kabaitan mo at kagandahan mo ang pambayad. Sir, maya na lang po ulit tayo Baka pauwi na rin yung mami mo sa trabaho. Baka pagalitan pa ako kasi ginawa kitang tutor. Ano ka ba? Nagtuturo lang naman ako kapag wala ka ng trabaho at free naman ako. Naku, baka mas lalong magalit yun kasi parati nyo na lang akong pinagtatanggol. Kasi gusto kita. Ano po? Gusto kita, Andeng. Sir naman, nagbibiro kayo Alam mo namang hindi ako nagbibiro. At alam kong nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Naalala mo nung unang araw mo pa lang? Yung nilagnat ako? Nakita ko ang kabaitan mo. Sir, hindi po pwede. Hindi po tayo bagay. Dahil ba anak ako ng amo mo? At kasambahay ka lang? Hindi po talaga tayo bagay. Andeng, sa totoo lang, ilang araw at gabi ko na rin tong iniisip Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. Mahal kita. Sir,
Marami namang ibang babae dyan. Mga kaklase nyo, schoolmates nyo. Hindi ako pwede. Hindi pwede. Makinig ka. Hindi ko sila gusto. Ikaw ang gusto ko. Pero katulong lang ako. Mahirap lang po ako. Mayaman kayo. May pinag-aralan. 1 taon na lang gagraduate na kayo. Samantalang ako. Basta, hindi tayo bagay. Anding, wag mo namang maliitin ang sarili mo. Dahil lang ba sa kalagayan ng buhay natin kaya tayo hindi pwede? Kung lahat ng to, kung wala akong pera, kung hindi ako mayaman, pwede na? Ganun ba? Sir naman, sobrang layo po ng agwat natin. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Baka mas lalo akong hamakin ni Ma'am Connie. Poprotektahan kita. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Kaisa-isa kayong anak ni na Ma'am Connie. Tapos, sa isang chimay, sa isang maid, muchacha lang kayo mauuwi. Hindi kita nakikita bilang isang chimay, maid o muchacha. Ang nakikita ko isang totoong tao. Isang dalagang may magandang puso na alam kong mamahalin din ako. Gusto kong mahalin ka. Sir, hindi. Huwag na nating ipilit. Huwag na po. Anding. Natatakot akong tanggapin ang pag-ibig mo. Kasi, sino ba ako? Wala akong karapatang umibig sa isang katulad mo. Kahit pilitin mo man na mahal mo ko. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, ng magulang mo. Pero ang totoo mahirap. Magiging mahirap lang ang sitwasyon kung ipipilit natin. Babalik na ako sa trabaho, sir. Teka, Anding! Anding! Papadudot, akala ko'y hihinto na sa panliligaw si Kevin matapos ang araw na yon. Pero nagkakamali ako. Patuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin at umabot na ng 1 buwan na araw-araw niya akong sinasabihan kung gaano niya ako kamahal. Paano mo nga ba mapipigilan ang tibok ng puso? Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y bumigay na rin ako. Sinagot ko si Kevin, Papadudot. Hindi na hanggang tanaw ang relasyon namin. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Pero walang araw na hindi ako natatakot. Paano kung malalaman ni Ma'am Connie ang katotohanan? Sa tuwing kinakausap ako ni Kevin at sa bawat pagngiti niya ay parang may naaninag akong anino ni Ma'am Connie. Pinapakaba ang bawat araw ng paglilihim naming dalawa sa aming relasyon. Sa bawat oras na magkasama kami, ramdam ko ang saya at kapayapaan. Pero sa likod ng lahat ng yon ay may kaba, Papadudot, at takot din po akong nararamdaman. Si Kevin mismo ang nagsabi na hindi naman kami gumagawa ng masama. Ang gusto niyang ipaalam na namin sa mami niya ang katotohanan. Buo talaga ang loob niya pero ako ang umaayaw. Dalawang buwan na nating nililihim sa kanila. Baka kailangan na talaga nating sabihin. Da naman akong ipaglaban ka, Anding. Kevin naman, baka ganito na muna tayo. Magtatago? Hindi naman tayo gumagawa ng masama ah. Nagmamahalan tayo. Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Anding, gusto kong hindi na tayo maglihim sa kanila. Kevin, ang hirap nun. Kasi naman, kung ipagtatapat natin sa kanila, sa mama mo, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Malanding chimay na inaakit ang anak niya? Alam kong mahirap to. Pero nandito ako para ipagtanggol ka. Hindi mo ako inakit, kusa kitang minahal. Mahal kita. Mahal din kita, pero... Anong naririnig kong mahal-mahal? Bakit magkahawak ang kamay ninyong dalawa? Malandi kang babae ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Teka, ma! Huwag niyo saktan si Anding. Mahal ko siya, ma. Ano? Girlfriend ko siya. Nahihibang ka na ba, Kevin? Itong hampas lupang to? Hoy, babae. Anong ginawa mo sa anak ko?
Siguro binigay mo ng sarili mo para maakit mo ang anak ko, no? Ma, hindi siya ganun. No. Ang mga tulad niya, isang ambisyosa. Umalis ka na rito. Lumayas ka ritong babae ka! Ma, pwede ba? Ang taas ng pangarap mo? Pumili ka naman ng lugar ng pangarap mo. Hindi ganito! Umalis ka! Umalis ka! Lumayas ka! Ma! Maawa po kayo, ma'am. Huwag niyo po akong palayasin. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko po mahal si Sir Kevin. Wala po to. Ano? Ano pinagsasasabi mo? Hindi kita mahal. Anding. Ma'am Connie, huwag niyo po akong palayasin. Wala po akong malilipatan. Kailangan ko po ng pera. Promise po, hindi ko na po papapasukin si Sir Kevin sa kwarto ko. Anding. Mahal kita. Hindi mo mahal ang babaeng yan, Kevin. Naaawa ka lang o alam mo na, lalaki ka, babae siya. Ganun lang. Tama ang mama mo, Kevin. Hindi mo ako mahal. Hindi totoo ang nararamdaman mo. Hindi. Makinig ka, Kevin. Hindi siyang para sa'yo. At ikaw, babae, kung gusto mong manatili dito, anong makukuha ko, ha? Gusto kong lumayas ka para mapigilan ang balak mo sa anak ko. Mas mababantayan niyo po ang kilos ng anak niyo kung nandito ako. Kasi kung wala ako rito, at dahil sa ambisyon ko na yumaman, pwede pong makipagkita ako sa anak niyo nang hindi niyo alam. Kaya dito lang po ako. Magtatrabaho po ako. Tama bang sinasabi mo? Opo. Kaya maawa po kayo. Huwag niyo akong palayasin. Anding, bakit mo ba ginagawa to? Hindi kita mahal. Okay, nakapagdesisyon na ako. Mananatili ka rito. Sa sobrang takot ko ay halos gumuho ang mundo ko sa mga pinagsasabi ko. Nagmakaawa ako, Papa Dudut, at humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan ni Ma'am Connie dahil ang totoo ay ayaw kong malayo kay Kevin at ayaw ko ring masira ang buhay niya. Mabuti na lamang at pumayag si Ma'am Connie. Hindi niya po ako pinalayas agad. Pero nagtakda siya ng mabigat na kondisyon. Pinayagan niya akong manatili hanggang sa katapusan ng taon pero may malinaw na utos. Hindi ko dapat nilalapitan o kinakausap si Kevin. At pagkatapos ng taon ay kailangan ko nang umalis at hindi na muling bumalik sa bahay nila. Siyempre hindi naman pumayag si Kevin, Papa Dudut. Sa harap mismo ng mami niya ay pinaglaban niya ang pagmamahala namin. Pero matigas si Ma'am Connie. Sino ba naman ako para maging girlfriend ng anak niya? Ang sakit, Papa Dudut. Nandun na ang taong mahal ko handang ipaglaban ako. Pero kailangan kong tanggapin ang realidad na pinagtagpo man kami pero hindi kami tinadhana. Langit siya, lupa ako, ang isang katulad ko. Hindi kami pwedeng magsama, Papa Dudut. Ang sakit sa puso at alam kong sobrang nasaktan si Kevin sa mga sinabi ko. Pero lahat ng iyon ay hindi totoo. Hindi ko inambisyon na maging mayaman sa paraan na ganito. Hindi ko niloloko si Kevin. Mahal ko siya at nasasaktan ako sa lahat ng ito, o Papa Dudut. Para bang sinasaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Ganito pala kapag ang isang mahirap ay umiibig sa isang mayaman. Kailangang ilugar ang sarili sa tamang kalagyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa pamamalagi ko sa bahay. Halos wala pong lumilipas na araw na hindi ako pinapagalitan ni Ma'am Connie. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki. Kahit simpleng bagay ay nagiging dahilan para pagalitan niya ako.
Tinitiis ko na lamang habang ramdam kong gusto akong kausapin ni Kevin. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataon pero iniiwasan ko siya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot akong lalong magalit ang mami niya. Ang sakit sa pakiramdam na naroon lamang siya, pero kailangan kong umiwas. At para bang tinutusok ang puso ko tuwing nagtatama ang mga mata namin, Papa Dudut. Mahirap magpigil. Mahal ko po si Kevin at alam kong mahal niya rin ako. Pero araw-araw ay pinapaalala ng sitwasyon na hindi sapat ang pagmamahal kapag hadlang ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Para po sa akin, ito lang ang paraan ko para kahit papaano nakikita ko si Kevin kasi mahal ko siya. Kaya kong tiisin ang pangahamak ni Ma'am Connie sa akin. Andeng, kinakalaban mo ba ako ng palihim? Po? Hindi po, ma'am. Huwag kang magkunwari. Alam mo naman na maselan ako sa mga kurtina ko, di ba? Bakit may mancha yung sa kwarto namin? Bakit hindi maayos ang pagkakalaba? Ma'am, maayos po ang pagkakalaba ko noon. Hinandwash ko pa nga po kasi alam kong gusto nyo ng ganun eh. Pero hindi mo inayos. Yan ang totoo. Kunwari ka pa. Ma'am, inayos ko po talaga. Tigilan mo nga yung kaiiyak mo. Wala dito ang anak ko. Walang maaawa sa'yo. Walang magtatanggol sa'yo na para bang akong pinapalabas mong kontrabida sa buhay mo. Ma'am, ang gusto ko lang po, maging maayos ang trabaho ko rito. Kaya po, inayos ko po talaga. Kung gusto nyo po, lalaban ko na lang po ulit. Hoy, ikaw. Kung ano man ang binabalak mo sa anak ko, tigilan mo. Wala po. Wala po akong binabalak sa kanya. Kaya nga po nandito ako para makita niyong wala akong balak sa anak niyo eh. Hindi ko po siya kinakausap. Umiiwas po ko. Sinungaling. Teka, naisip ko lang. Siguro ikaw rin yung nagnakaw ng pera ko na naiwan ko sa bulsa nung nakarang araw, no? Matapos mong labhan, wala kang sinoli. Po? Ma'am, wala po akong perang nakita. Hindi po ako magnanakaw. Talaga lang? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Siguro pinadala mo na sa mga magulang mo yung ninakaw mo. Hindi ka na nahiya? Ma'am, hindi ko po gawain ang magnakaw. Sinungaling? Ha? Tama na po, ma'am! Ang iya ka talagang babae ka! Masama kang tao! Wala po akong ninakaw. Wala po. Ikaw, huwag na huwag mong sasabihin sa anak ko na sinaktan kita ha. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Tigilan mo yung paawa effect mo na yan. Kung hindi ako makakatiis, papaalisin na kita. Opo, hindi po ako magsusumbong. Kasi kung magsusumbong ka, isusuplong din kita sa pulis dahil ninakawan mo kami. Naiintindihan mo ba? Opo. Paano mo kaya inakit ang anak ko? Ibang klase ka talaga, no? Akala mo dahil ang sipag-sipag mo kunwari ay matutuwa kung ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Nagpapatawa ka ba? O iniinis mo ko? Sinabi ko naman po sa inyo na wala na po akong balak sa anak niyo. Ah, so may balak ka dati. Tapos noong nalaman kong totoo at muntik kitang kalad ka rin sa labas, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Wala ka ng balak. Ganun ba? Magsalita ka! Umayos ka. Dumating ng anak ko. Umayos ka! Pahiran mo yung mga luha mo. Hindi niya pwedeng mahalatang umiyak ka. Opo. Huwag mo akong subukan, Andeng. Masisira ang buhay mo. Opo, Ma'am Connie. Umayos ka. Papadudot sa tuwing wala si Kevin sa bahay ay doon ako pinapahirapan ni Ma'am Connie. Para bang sinisigurado niyang mararamdaman ko ang galit niya. Pinapagawa niya ang mga trabaho sa akin ng doble-doble.
maglinis ng buong bahay kahit kakatapos ko lang. At may pagkakataon na pinapaulit sa akin ang labahan kahit kakatuyo pa lamang ng sinampay. At madalas din akong pinapahiya ni Ma'am Connie sa harapan ng ibang mga tao, Papa Dudut. Binabaliktad ang mga pangyayari para palabasing ako ang may kasalanan. Pero tiniis ko ang lahat ng yon. Hindi ko sinasabi kay Kevin kasi ayaw kong magkaroon ng lamat ang relasyon nila ng mami niya. Ayokong maging dahilan ng pagtatalo nilang mag-ina. Mahal ko po si Kevin, Papa Dudut, at yon ang dahilan kung bakit ako nananatili kahit na hirap na ako. Sa bawat araw na nagdadaan, ang parusa na ibinibigay sa akin ay lalong tumitindi. Pinipikit ko na lamang ang mga mata ko at iniisip na kaunting tiis na lamang at lilipas din ang lahat. Kasi kapag nawala ako sa bahay na yon ay tuluyan na ring mawawala ang pagkakataong kong makita at makasama si Kevin. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, unti-unti nang bumibigat ang dibdib ko. Hirap na ako. At sa mga araw na yon ay hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito. Anding, anong ginagawa mo? Naalis na ako. Ibig sabihin, iiwan mo na ako? Sana noon ko pa ginawa to eh. Anding, alam kong nagsinungaling ka lang kay mama na hindi mo ako mahal. Dahil ramdam kong gusto mong manatili sa bahay kasi ayaw mong malayo ako sa'yo. Ayaw mong masira din ang buhay ko. Gusto mong makatapos ako ng college. Alam ko yun. Hindi kita mahal. Kaya aalis na ako para matahimik ang lahat. Ang gusto ko lang, magkaroon ng trabaho. May maipadala akong pera sa pamilya ko. Mahal kita, Anding. Huwag mo naman ako saktan ng ganito. Kevin, kailangan ko nang umalis. May nahanap na akong ibang trabaho. Sasama ako sa'yo. Ano? Nahihibang ka ba? Hindi kita mahal. At wala kang mapapala sa akin. Kasi mahirap ka lang. Hindi ka nakapag-aral, ganun ba? Buo na ang loob ko. Buo na ang loob kong umalis na akong mag-isa. Dito ka lang. Ayokong sirain ang buhay mo. Mag-aaral ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Kaya ba ayaw mong aminin na mahal mo ko dahil natatakot kang masira ang buhay ko? Andeng, kaya ko ang sarili ko. At wag mong iisipin na masisira ang buhay ko dahil sa'yo. Kasi ikaw nga ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Huwag mo na akong pahirapan pa. Wag mo rin akong pahirapan. Wag mong pahirapan ang puso ko. Hindi ko kayang iwan mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Hindi ko ikakahiya na ikaw ang minahal ko, na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kevin naman. Sasama ako sa'yo. Sasama ako, Andeng. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Buo na ang loob ni Kevin na iniwan niya ang lahat para samahan ako. Umalis kami ng magkasama, dala ang takot at kaba. Pero higit sa lahat, Papa Dudut, dala ang pag-ibig na matagal na naming pinaglalaban. Hinahanap kami ng mga magulang niya pero nanindigan si Kevin at pinili niya ako sa hirap man o sa ginhawa. Pinili niyang magsimula ng mahirap kasama ako, kesa ang mabuhay ng marangya pero wala sa tabi niya. Doon ko lalong napatunayan, Papa Dudut, na totoo ang pagmamahal niya. Nagsimula kami sa wala except doon sa naitabi niyang pera. Pareho kaming nagbanat ng buto, si Kevin nagtatrabaho habang pinagpapatuloy ang pag-aaral niya. Kahit na anong hirap ay hindi siya sumuko hanggang sa makapagtapos siya sa isang state university. At nang siya naman ang nagsimula ng magtagumpay, ako naman ang kanyang pinagtapos. Papa Dudut, hindi madali, maraming luha, maraming gabi ng gutom at pagod. Pero lahat ng yon ay nalampasan namin dahil sabay naming hinarap. Unti-unti ay gumanda ang buhay namin.
Hindi man marangya pero puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong tama ang naging desisyon ko. Ang lumaban para sa puso ko. Kasi lahat ng sakit, lahat ng parusa at hirap na tiniis ko noon ay napalitan ng magandang bagay. At higit sa lahat ay natupad ang pangarap kong dati hanggang panaginip lamang. Na makasama at mahalin si Kevin hanggang sa dulo ng lahat. Parang Cinderella story pero pareho kaming nagsumika para umangat. Ang prinsipe ay bumaba sa kanyang palasyo para sa akin at mamuhay na normal para lamang ipaglaban ang puso niya. Sobrang mahal ko po si Kevin, Papa Dudut. Hindi man ako tanggap ni Ma'am Connie ay wala na siyang magawa kasi ako na ang pinakasalan ni Kevin. Ang mahalaga, I am made to be with my Prince Charming. Ang mahal ko, si Kevin. Kasama ang aming 3 anak. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sana'y forever po itong programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.